Matapos ang epikong flip-flopping o yung palipat-lipat ng kampo itong mga huling nakaraang 4 na linggo, kumusta na kaya si Joel Villanueva at si Cheese Escudero? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Umpisa natin kay Joel Villanueva. Mga ilang araw bago siya formal na lumipat dito sa kampo nila Win Gatchalian, ay nagsabi na ako noon ng aking saloobin na feeling ko ay lilipat na talaga itong si Joel Villanueva. However, I also issued warnings. That's why I was asking prayers for JIL at saka sa pamilya Villanueva, because alam ko na ganito ang kakalabasan niyan. There will be an exodus of members na magsisignify ng kanilang pagkalas sa JIL. Kasunod nito, sa hindi malayong panahon, susunod dyan ang mga leader ng JIL, mga pastor. At the same reason na binabanggit nila dito ay yung posisyon na tinig ni Joel Villanueva that is inconsistent with their stand as Christians pagdating dito sa values ng mga paninindigan nila. Paano ko na-predict na mangyayari ito sa JIL? Nalaman ko po yan not because I'm a prophet or I can see the future. It's just because I know history. Kaganapan po na ganito ay hindi po ngayon lang nangyari. In the 1980s, one of the most significant and popular na mga ministries noon sa Assemblies of God ay yung Jimmy Swaggart ministry. And it was very popular. He was the very first na sumikat in tele-evangelism. But then, he got involved with prostitutes at nagkaroon ng expose sa news. And eventually, Jimmy Swaggart had to apologize live on TV dito sa nangyari sa kanya. He was suspended by the Assemblies of God, but then he did not relinquish yung kanyang ministry. Pinagpatuloy pa rin niya yung kanyang ministry, and the ministry suffered a lot. The Jimmy Swaggart ministry still exists up until today. However, hindi na ito kagaya ng in its heyday in the 1980s. Ang daming umalis, ang daming kumalas. At maraming Kristiyano nagsasabi, dapat hindi tayo nakatutok doon sa tao, dapat sa Panginoon tayo nakatutok. Tama naman sila. However, iba po kasi kapag leader ang gumagawa. Kung si Joel Villanueva ay ordinaryong membro lang ng JIL at siya ay nagkamali, palagay ko hindi ito issue sa JIL. But when it is the leaders themselves na gumagawa ng mga ganitong kamalian, it is predictable na ganito talaga ang magiging outcome. Kasi ang pagtitiwala ng mga tao ay naandoon sa leader. Although nagtitiwala ka sa Diyos, organization-wise, naandun ka nakatingin sa leader. At kung ano ang ginagawa ng leader, nagkakaroon ng reflection sa miyembro. Kaya kung yung miyembro hindi na maka-identify dun sa tinitindigan ng kanyang mga leader, the natural tendency is to move away. Umalis, maghanap ng ibang simbahan. And that's why I was asking prayers for the JIL, because nakita na natin ito in the past. And it could possibly happen to JIL again today, as it is happening right now. Are we happy about it? Of course not. Every time a church, a body of Christ suffers, nalulungkot tayong mga kapwa nila Kristiyano. However, they would have to live by the consequences of their own decisions. They should have known, kung mga tao nga, nakagaya ko, hindi miyembro nila sa JIL, nakikita na natin kung ano mangyayari. Di dapat mas lalo silang nakita nila ito. But, masaya kaya si Senator Joel? Well, definitely not. Kitang-kita mo sa kanyang body language, sa itsura niya, nung pinupuri siya ni Ping Lacson, sa kanyang paglipat, makita mo yung kanyang reaksyon, hindi niya maintindihan kung siya iiyak. At parang for a while nakita natin siyang nagtanggal ng salamin at parang nagpunas ng luha. How can you be happy in this situation when alam mo na naruroon ka? Kasi
tinakot ka lang. In the same situation with Chis Escudero. Kita naman doon sa body language nila, nang lumipat sila, si Chis Escudero was the 12th member, pero he didn't look happy. Bukod doon sa kanyang itsura, nung pag-attend niya sa session, didn't even talk to anyone. Hanggang ngayon, hindi siya masyado nagpa-participate sa proceedings. But there is something I've noticed kay Chis Escudero na which may have missed yung inyong paningin. Ever since lumipat siya dito sa kampo nila Gatchalian, have you noticed? Palaging black ang suot niya. Dati yan, panay puti or light beige ang kulay niya. Because payat kasi si Chis Escudero, and so he usually likes lighter colors like me, kasi yung itim nakakapayat lalo yan. Para sa akin, parang nakikita ko, is he putting on a silent protest? Is he crying out for help? Is he in trouble that he couldn't do anything? Kaya ngayon he's sending out a signal na naka-black na lang siya as a form of protest. Could be. Who knows? But napuna ko lang. And another bad thing that is coming Chis Escudero's way ay itong bali-balita na baka siyang i-appoint or elect nila as presiding officer sa impeachment ni Sara Duterte. Because, not because he's a lawyer, kasi si Pangilinan lawyer din eh. Pero bakit siya ang parang pinipilit? I think kung siya man ay iuupo dyan, it is not for purposes of efficiency, but for purposes just of being cruel. Malupit itong mga mag-a-appoint sa kanya. Because, kung matatandaan nyo, siya yung presiding officer that remanded the case back to the House of Representatives. And then eventually, it led to a Supreme Court case. Dahil nga dito, he was perceived now as a pro-Sara. Parang binangga niya ang kagustuhan ng Malacanang noon. Now, it appears that Malacanang is back with a vengeance. At ngayon, pupersahin nila si Chis Escudero na bawiin mo yung sarili mo. Kailangan ikaw mag-preside dito to make sure that, Sara Duterte will be impeached or at least parang papalabasin na magiging partial si Chis Escudero. It appears that the people behind nung paglipat ni Chis Escudero sa kampo ni Lawin Gatchalian are not just out for vengeance. They are out to humiliate si Chis Escudero. And these are the signs of being ruthless people. Hindi sapat sa kanila na kumampi sa kanila si Chis. Kailangan ipapahiya pa nila yung tao. Mr. Escudero, mag-isip-isip ka na dyan sa mga taong sinamahan mo. Kung ganyan din lang ang gagawin sa'yo, siguro, matuto ka ng manindigan. Matuto ka ng lumaban para sa iyong karapatan. Mas mainam na nga po yung mamatay ka daw na nakaluhod kaysa yung manatili kang nakatindig pero ikaw naman ay isang alipin. Well, we're still hoping that things will go better pagdating dito sa Senado. Pero I think all of this talk about the impeachment is just a smoke screen. Wala na po ito. Patay na itong impeachment. They will never be able to get to 16 votes. But I think itong impeachment na to, ito ay pagliligaw lang sa atin. The ultimate objective here, na ginagamit pa sina Chis Escudero, sina Joel Villanueva, ang objective nito is Constituent Assembly, the CONAS, upang palitan ang konstitusyon, upang manatili si BBM sa kapangyarihan. That is the ultimate objective. Pero tayong lahat, mga iskumbro, hindi na tayo paloloko dito. Alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.